Tama rin naman. Illegitimate ka lang, tandaan mo yan. Maski mukha ng tatay mo, di mo man lang nakita. Wala nang father and son na damdamin yun. Diba? Oo, illegitimate ako. Pero ako, naging presidente ng grupo. Ang galing ng Xinliang Group Sa kakahabol sa acquisition, ipinasa pa ang anak ko sa kama ng iba. Ang talas ng diskarte. Pipit bingi pa raw siya. Di ko gets kung bakit siya gusto ni Mingyan. Huwag mo siyang maliitin. Baka sa ibang bagay. Sobrang galing naman. Diba? Actually, siya ang habol ng habol sa akin. Noong una, wala akong interes sa kanya. Pero, kasalanan ko kung bakit ang galing ko. Walang yan, narinig niya yun. Oo nga pala. Sabi pa ni Mingyan, first love niya ako. Gabi-gabi pinapatawag niya ako Minsan ilang ulit pa. Pareho kaming masaya. Sunyam! Ikaw talagang matrona ka. Mga tita, huwag kayong masyadong maniwala sa kanya. Ano yung puro kabastusan mo? Chismis tungkol sa boss mo at sa mga bigatin pa. Bawas 10 points siya. Sige na, kain na tayo. Kain na. Ay... Plus 2 points pag nasalo mong ulam para sa akin. Ang sabi nga sa kasabihan, 3 araw na walang kain, bituin na ang makikita. Mingyan, ba't ka kumakain ng isda? Allergic ka dyan, di ba? Minsan lang. Ayos lang yun. Sige. Gusto mo bang patayin ang boss mo? Minus 10 points ka ulit. So niyan, tungkol sa acquisition ng Xinliang. Huwag mo agad isisi kay Mingyan. Hindi lang siya nagdesisyon niyan. Trabaho lang yan, negosyo, hindi dapat makapekto sa relasyon namin. Sige, Mingyan. Bilisan natin at magpa-press con para sa paglilinaw tungkol dyan. Noted, Lola. Tingnan mo tong malditang to. Manasay na. Parehong mapang-akit. Pakipagladian pa kay Guming yan. Totoo nga. Nakakagalit. Sabi ko nga sa'yo dati, ayaw mong maniwala. Kita mo na? Hindi pwede mapasok yan sa Gu family. Ma, kung dati, todo push si Guming yan sa kumpanya, tapos papakasalan si Shu niyan, hindi ba parang lifesaver din yan sa Shu? Ano bang alam mo? Galit na galit sa atin si Shu niyan. Pag siyang nanaig, wala tayong matitira. Tama. Dapat silang paghiwalayin. Ma, paano kung ako nalang magpa-fall kay Guming yan? Hindi naman ako kulelat kay Shuni yan. Mai-inlove din siya sa akin. Natural na maghihiwalay yung dalawa. Pwede naman. Pero delikado. Ano bang delikado sa ganun? Ma, hindi ka pa naniniwala sa galing ko? Hindi. Ang oras ang iniintindi ko. Noong araw, naging masama ang pangalan ng nanay ni Shuni yan. Kaya iniwan siya ng tatay mo. Pwede nating ulitin ang nangyari dati. Kayahin ng dati? Di ko pa rin gets kung bakit ipinakasalan yan. Pipit bingi lang naman. Ano bang meron? Saan kami kulelat kumpara sa kanya?
Sayang na sayang. Parang bulaklak na tinusok sa dumi ng baka. Hindi. Bulok na sanga. Tinirik sa ibabaw ng cake. Tama, yun na yun. Bulok na sanga sa ibabaw ng cake. Pipi lang ako, hindi bingi. Pasensya na. Sorry. Ready ka na ba? Mr. Go. Malapit na pong matapos. Bilisan mo ng konti. Sige po. Gawin niya. Sino ka naman? Ako si Shuyaw, kapatid ni Shuniya. Wala akong inimbita mula sa pamilya Su, di ba? Dumiretso talaga ako rito para sa'yo, Mr. Go. Ano yun? Ayokong malilang ka na naman ng ate ko, Mr. Go. Anong ibig mo sabihin? Mr. Go, huwag ka papadala sa pa-innocent at pa-sweet na aura ng ate ko. Sa likod nun, ang dami niyang kalokohan kung sino-sino lalaking kinakasangkutan niya. Tsaka naman, Mr. Go, ang gwapo mo pa. Huwag kang papaloko sa kanya. Sige, gets ko na. Ma, saan ka galing? Kakakita ko ng kay Gumi niya. Ano sinabi mo sa kanya? Wala. Hindi mo naman binanggit si Shuni yan. Siyempre hindi. Bakit ko siya babanggitin? Huwag ka nang palakad-lakad, magsisimula na yung program. Hello? Mga reporter! Mga reporter! Umupo lang po kayo sa inyong mga pwesto. Magsisimula na po ang press briefing. Kaya mo na ba? Mga reporter, para protektahan ang fiancé ko, hindi na muna namin ipinapubliko ang relasyon namin. Pero hindi ko inakala. May ilang media na kung ano-anong imbento at chismis ang pinakalat. Gaya ng malisyoso at iligal na gawain. Kakasuhan ko mga yan. Ano to? Grabe, hot topic to. Totoo ba to? Palabas lang. Kawawa naman. Tignan niyo to. Mr. Go, tignan niyo tong hot search. Mr. Go, alam niyo po ba ito kay Miss Sue? Mr. Go, anong reaksyon niyo kami to kayo ni Miss Sue? Miss Sue, paano niyo ipapaliwanag kung makalat online? Miss Sue, sa inyo ba talaga yung mga litrato? Mr. Go, Miss Sue, maaari pa kayong sumagot tungkol dito? Hindi totoo. Peke ang mga larawang yan. Edited lang lahat ng yan. Miss Sue, ano pong ibig niyo sabihin? Mr. Go, Miss Sue, pakiharap niyo naman po ang mga tanong namin. Mr. Go, diretso sagot naman po. Anong ibig sabihin nito? Mr. Go, pakiinaw naman po. Mr. Go! Miss Sue, pakisagot naman po! Sumagot po kayo! Miss Sue, Mr. Go! Pakisagot naman po. Mr. Go, may iba pa bang kwento sa nito? Napagbibintangan lang ako, hindi ko kilala mga yan. Wala akong kinalaman sa kanila. Mukhang edited lang yung photos. Tingnan mo na maigi. Huwag kang magalala sa isyong to. Umupo ka lang dito ng mahinahon. Ako nang aayos nito. I-alert ang tech team. I-trace ang pinanggalingan ng mga litrato. Sige, Mr. Go. May info akong ibibigay. Sumunod po muna kayo sa akin. Mr. Go, lilinisin niyo ba ang pangalan ni Suni yan? Bakit? Mr. Go, sa totoo lang, nabawi na natin yung damage ng prostitute na chismis. Bakit di na lang natin indirekta na naloko tayo sa feeling si Suni yan? Biktima rin tayo para makuha ang simpatsya ng publiko at pabor sa inyo ang opinyon ng tao. Eh si Suni yan paano? Totoo man,
o hindi ang isyu tungkol kay Miss Sue. Pinakatamang oras na to para tapusin ang relasyon ninyo. Tsaka chairman, kailangan din ng malino na paliwanag.